doon. Kwento pa ni Khalifa, meron daw siyang 40 Pilipinong kasama sa kanilang bahay. Maging ang mga apo raw niya marunong magsalita ng Filipino dahil mga Pilipino ang nagpalaki sa kanila. Pangangalagaan daw ng gobyerno ng Bahrain ng mga Pilipino tulad ng pangangalaga nila sa mga sarili nilang mamamayan. Kaugnay na pagbabantay sa lagay ng mga Pilipino sa Libya, Bahrain at Japan. Bakausap po natin si Asik Ed Malaya, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Asik Malaya, good morning. Good morning, Igan. Opo, unahin ko lang po yung Libya. Sa kabila po ng pagkaroon ng airstrikes, ano ho ang decision ngayon ng DFA doon? Voluntary repatriation pa rin po? Alam niyo po, Igan, ang Pilipinas ay founding member ng United Nations. Kaya po tayo ay sumasang-ayon sa UN Security Resolution na nagpapasatupad ng no-fly zone. We abide by that UN Security Council resolution. Sa aming palagay po, karamihan ng ating mga mamamayan sa Libya ay nakalikas na. Kung natatandaan po natin, mga 14,000 o kaya umaabot sa 15,000 ng ating mga kababayan ay nasa labas na ng Libya at madami na po dito ang nakauwi dito sa ating bayan. Meron pa po tayong pailan-ilan na mga nurses, pati na po sa Benghazi, pero sa aming palagay po, kung nasa hospital lang po sila, dapat safe sila dahil ang mga hospital po ay tinuturing protected area under international humanitarian law. Opo. Pero yung pagsuporta natin sa no-fly zone lang, hindi sa military attacks, di ba, Asek? Hindi po. Kung anuman ang sinasabi doon sa resolution, tayo po ay sumasang-ayon. Naku, may mga Pilipino po ron, kaya nga maingat tayo sa pag-i-issue po ng suporta sa desisyon ng UN Security Council. Tama po yan. Kasi nag-usap po si US Ambassador Harry Thomas saka si Secretary Albert Del Rosario. Hindi tayo pwedeng bukas na sumusuporta po doon na Asek, di ba? Alam niyo po kung ang pag-uusapan ay kung tayo ay magpapadala ng puwersa militar, hindi pa po pinag-uusapan yan. Dahil nga po sa ating pamahalaan, napaka-importante yung seguridad at kapakanan ng ating mga OFW. Okay, sa Bahrain naman po, dumalaw si Secretary Del Rosario. Anong update sa mga Pilipinong nandun na Asek? Katulad po ng naibalita ninyo, si Secretary Del Rosario mismo ay pumunta sa Bahrain. At nakausap po niya yung Prime Minister at binigyan po ng commitment ng Prime Minister na papangalagaan nila yung seguridad ng ating mga kababayan at tayo po ay lubhang nagpapasalamat sa Bahraini government. Okay. Sa Japan naman po, kausap ko si Ambassador Manolo Lopez last week, inaayos po nila yung pagsundo kasi nangihinayang daw po siya kung sa isang bus kukunti lang ang laman. Hindi ho ba marami o konti, buhay pa rin yun, Asek? Tama po yan. Nabanggit din po ni Ambassador Lopez na hanggang may nangangailangan, magpapadala po ng shuttle bus sa Fukushima, sa Sendai, at gusto po nating i-reassure yung ating mga kababayan, may pondo po tayo sa embassy, sa DFA, para sa mga shuttle runs na ito at di po ito titigil hanggang mayroong Pilipino na nangangailangan ng saklolo. Pero pagdating na sa Tokyo, dumarami na ho sila So, may problema na rin po sa titirhan. Tama ho ba, Asek? Hindi pa naman po. Dahil nga, hindi pa naman masyadong marami. May mga relocation centers naman tayo doon sa kasalukuyan. May 4 po tayo. Kasya pa? Kasya po. Wala pong problemang gaano malaki. Okay, maraming salamat, Asek. Good morning po. Good morning din at maraming salamat Igan. Asek Ed Malaya, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Samantala, mga kausap natin si Ronald Rivera, OFW na nasa Tripoli sa Libya. Ronald, good morning. Good morning po. Kamusta na kayo dyan? Mabuti naman po. Sa ngayon po, payapa po dito. Sa Tripoli, no? Dahil yan yung lugar kung saan kontrolado pa ni Gaddafi, di ba? Opo, sir. Yung airstrike na nababalitaan nyo, paano ito
ika nga itinatanggap ng mga Filipino community dyan sa Tripoli, Ronald? Sa ngayon po, kabado yung iba kasi yung lalong-lalo na po yung mga malapit sa area nung Ronald? minutes drive. Oho. Yes, pa. Yes. 10 to 15 minutes drive po ang layo namin. Okay. So, pero ayaw nyo pa rin umuwi? Sa ano po naman po namin dito, safe po kasi yun sa kampo namin eh. Yun lang pong malalapit sa Tripoli, yung mga hospital po kasi. Okay. Pero embahada ba natin o ano mang kinatawan ng gobyerno natin, nakikipag-unahin ba sa inyo dyan para kung ano man lumalapan sitwasyon, makauwi kayo ng bansa? Ronald? Akin kasi po yung kumpanya po, kami, bali po ako yung tumayong representative dun sa mga Pilipino na nandito po sa kumpanya. At hindi kayo pinapabayaan ng kumpanya ninyo? Hindi po. Ang nagpa-repatriate po sa ibang Pilipino na umabot pa ng 127. Opo. Yung Okay, teka. Ronald, ilan na kayo dyan, nasa kumpanya nyo? Ilan kayong Pilipino natira? tatlo na lang po kami, sir. Ano, no? Tatlo na lang po, sir. Tatlo na lang. Okay, at kamusta yung supply ninyo? Okay pa? Pagkain, Okay inumin? naman po. Opo, hindi naman po kami pinababayaan ng kumpanya kasi maayos po yung kumpanya namin sa, Okay. matagal na dito. Taga saan yung pamilya mo dito sa Pilipinas? Nandiyan po sa Pasig, sir. Pasig. Sige, Ronald, kausapin mo sila. Hello? Kausapin mo sila, Ronald, yung mga kamag-anak mo sa Pasig. Sa pamilya ko po, sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kaibigan, sa mga nagmamahal po sa akin, alam na po nila yon. Sige, ayoko na makialam pa ron kung alam nila. Mabuti naman po kami dito. Okay. Ronald, ingat kayo dyan, ha? Regular kami makikipag-unayan sa'yo, ha? Sige po, sir. Salamat, salamat. Ronald Rivera po, OFW sa Tripoli, sa Libya. Samantala, good news naman tayo para sa mga motorista. Ilang independent oil players nag-rollback sa presyo ng gasolina. Simula kaninang alas 5 ng umaga, piso kada litro ang bawas presyo ng Eastern Petroleum sa unleaded, premium at regular gasoline. Sumunod naman sa rollback ang Sea Oil at Uni Oil ngayong alas 6 ng umaga. Ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Wala pa namang abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung susunod sila sa gas price rollback. At may po ng balitang yan, makakausap natin live dito sa studio si Energy Undersecretary Jay Layog. Yusek Layog, good morning. Good morning, Rhea. Good morning to all your televiewers. Bakit daw po sa gasolina lang nag-rollback? Kailan daw ho inaasahang bababa ang presyo naman ng diesel? Opo, sa amin pong kalkulasyon, gamit po namin ng ERB formula, inaasahan po talaga po namin yung pagbaba sa gasolina. Sa diesel po, unfortunately, hindi po namin makita yung paggalaw, pagbaba o pagtaas. Pero sana ho, asahan ho namin na sa susunod ng mga linggo, may pagbaba din po siya. Mukha bang masusundan pa ho itong rollback sa presyo ng gasolina? Hindi pa ho tayo nakasigurado yung paggalaw ho ngayong linggo na inaasahan namin na pag-rollback. Ayon po yan sa average po natin last week. So titingnan po natin ulit this week kung ano yung paggalaw ulit. Bakit po pag rollback nauuna mga independent oil players? Medyo nahuli yung big three, samantalang pag price hike naman, una ang big three. Actually ho, yung nakasanayan na ho natin, ang anunsyo ho nila o pag-abiso sa amin, Lunes po ng umaga. Nauna ho ngayon sa pagkakataong ito, yung tatlong maliliit na kumpanya, siguro po gusto ho nila unahan yung mga malaking kumpanya na makakuha naman ho sila ng counting market share po. So yung big three, inaasahan ho natin na dapat magbaba rin sila. Syempre. Opo, inaasahan po Alright. namin sila ngayong araw na to. Kamusta naman po ang supply ng langis sa ating bansa? Ngayon po, sa amin monitoring, meron tayong at least 50 days po na supply, both onshore at yung in-transit po. Yung mga kaguluhan po nangyayari ngayon sa Middle East, gaano ho kalaking epekto nito sa atin? Alam niyo ho, sa supply, wala akong epekto dahil hindi po tayo kumukuha sa Libya. Ang presyo lang ho ang tayo tinatamaan ngayon kasi nga ho, may pangangamba ho sa oil trading. Alright, Yusek Layog, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Salamat po. Energy Undersecretary Jay Layog. Art Evangelista, labis na ikinalungkot ang pagkasunog ng kanilang bahay sa Carmona, Cavite. At Pope Benedict XVI nanawagan sa international forces na bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga sibilyan sa Libya.
Huwag pauni, tutok lang sa unang balita.